So welcome na naman sa aming napakagandang studio. Kita nyo naman, napakalinis pa ng lahat. Napakabango. Napakaganda pa ng lahat, di ba? Hindi pa kasi namin masyadong naaabuso tong studio na to. Ngayon, dahil nga bago ang studio natin, kailangan meron tayong guest na talagang papantay sa klase ng freshness na meron sa studio natin. Naghahanap ako ng guest na gwapo. Siyempre, okay rin kung medyo matangkad ng konti. Kasi medyo kulang tayo sa height di ba? Yung mabait, matipuno, higit sa lahat, mabango. Sino yung guest na nahanap mo? Nandyan na. Nandyan na? Oo, gwapo. Kasabi mo kasi kamukha mo dapat. Yes. Oo. Yes, hindi pwede mas gwapo sa akin. Tama. Hindi Dapat- pwede. Dapat level. Level o mas mababa ng konti. Mababa ng konti sa'yo. Oo, Tayo. tama. At dahil dyan, ang guest natin ngayon ay... Serving time, hey, turn the key. Grill glowing like a sunrise. Hoy! Ninong Ray! Nandito ka pala! Parang hindi naman nagkakalayo. Hindi naman kailangan... Ay, grabe yung mag-ama, oh. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Sino yung tatay? Siyempre mga inaanak, please welcome Donnie Pangilinan sa kusina ng ninong nyo. Got the cookie monster. Siguro magtataka kayo, bakit sa dami ng pwedeng i-guess si Donnie Pangilinan pa? Kasi pasok sa lahat ng requirements. Alam mo, sobrang hirap naming katrabaho. Ganun ba yun? Oo, sobrang hirap naming katrabaho kasi mataas yung mga hinihingi namin mula sa mga guests. Di ba? Taas yung standards. Mataas yung standards namin, di ba? Kasi may nag-apply. Ito, pakita mo yung nag-apply. Ayun, no? Hindi pumasa eh. Hindi pumasa. So, kaya ikaw na lang yung kinuha namin, di ba? Maraming salamat, Ninong Ray. Maraming Thank salamat. you. Ay, punta tayo dito sa malaking chopping board ko. Tsaka ang ganda ng studio nyo, ha? What Ay, an honor maraming to be here. Maraming Grabe. salamat. Maraming Sobrang salamat. ganda. Quality. Thank you. Alam mo ba, walang peki dito, mga tao lang. Pero lahat ng gamit dito, totoo, ginagamit lahat yan. Yung mga ngiti ng mga nakikita mo sa paligid mo, peki lahat yan. Kaya tayo nandito ngayon. Kasi, parang, wala lang, gusto mo lang makatikim ng luto ng isang gwapong katulad mo. Ah, ako ba? Ako ba Oo. magluluto? Or Hindi, kayo? hindi. Ako magluluto kasi ako yung gwapong katulad. Stop it. Get some help. Lapit po konti. Sige, zoom in pa. Di ba? Pwede yun yung cover photo natin, eh. Pwede, di ba? Gusto ko lang naman talagang paglutuan and i-congratulate si Donnie sa kanyang bagong pelikula. Naman natin pag-uusapan, di ba? Pero bago yan, nagtanong ako sa team mo. Yes. Sabi ko, ano ba ang gustong kainin ni Donnie? Isa sa nabasa ko ay sinigang. Yes! Mahilig ka sa sinigang. Paborito ko po ang sinigang. Paborito mo sinigang? Sobra. Sinigang na ano, baboy? Baboy, sinigang na hipon, sinigang na baka, basta sinigang. Hindi mo sinabi, baboy lang binili namin. Pero sinigang na baboy, ang lulutuin natin ngayon. Pero medyo Okay. iba. Medyo Okay. iba. Yung mga inaanak ko, familiar na dito sa ginagawa kong to. Gagawa tayo ng medyo upgraded na konti, na crispy sinigang. Ngayon, papakita ko sa iyo yung baboy. Habang bata pa. So nagsimula tayo dito. Parang bagnet. Oo, kagatin mo na. Oo, teka lang. Ito, yung baboy na ginagawa natin sa mga pinapa-crispy natin ba, yung mga crispy kare-kare, ganyan. Nasinalang ko sa oven, again, depende sa baboy niya, pero for this one, sinalang namin siya for around 3 to 4 hours. Okay. 160 degrees hanggang ma-achieve namin yung klase ng... Crispiness. Oo, pero hindi pa dyan natatapos siya kasi nakikita mo yun. Mantika yan. Papaliguan natin mamaya and i-attempt natin na paputukin yung balat. Kung hindi man pumutok yung balat, okay lang, may putok naman kasi ako. Ngayon, Parang wala naman. wala ka ba na amoy? Amoy mo nga. Wala. Amoy mo ako, amoy. Malalim. Oh, sir! Oy. Medic. Wala. Sarap. Sarap, di ba? Gusto ko, Sarap. gusto ko yung amoy. Hindi, maasim naman yung gusto mo eh. Dito na tayo. Ngayon, yun lang naman yung pinakamatagal na bagay dito. Okay. Yung iba, madali na. Like for example, ito. Tsaka never pa ako gumawa ng sinigang. Never ka pang gumawa ng Hindi talaga sinigang? ako nagluluto, Ninong Ray. Talaga? Kumakain lang talaga ako. Talaga? Yes. Pero yung mga nasa paligid ko, mahilig magluto yan. Actually, lahat sila fan nyo. Talaga? Hindi Kaya- ikaw. Hindi ikaw. So lahat sila nanonood. Yung assistant ko, Ninong Ray, si Jello. Ayun, kunyari, hindi niya narinig kasi. Kunyari. Busy si Jello, nung hindi pa kayo nag-YouTube masyado, pinapanood niyo na po yung videos ninyo. Kaya sobrang fan yan. Wala pang blue check daw, walang kahit ano. Wala pang blue Isa check, sa mga grabe. first na thousands of followers niyo daw. Maraming salamat po. Dahil dyan, Donnie, maghihiwa ka. Game! Marunong ka maghiwa. Wala Wala pa ako ka na pa iba na napapanood isisi na na putol eh. gano'n? Oo, ganyan no. Easter egg yan. O naputol yan sa vlog ni Ninong Ray. Subukan di ba? nga natin kung gagana. Sige. May plano kong takasan ang mundo.
Ganyan lang. Oo, yan. O, tama yan. O, dito. Donnie, pantay ha? Donnie, humahaba ha? Donnie, humahaba. Parang Oh, pantay naman. Hindi, pantay. Next natin ay talong. Marunong ka maghiwa ng talong? Turuan mo ako. Eksperto kasi ako sa mga talong. Papakita ko muna sa'yo kung paano maghiwa yan. Wow. Basically, hiwain mo sa gitna para makita mo kung may nakatira. Mm. May nakatira kasi minsan dyan. May nakatira, wala? Meron, wala? Hop! Wala! Walang nakatira. Okay. Sihiwain lang natin yan ng ganyan-ganyan. May isang talong pa dyan. Isang talong ko, isang talong mo. Sige. Paano to? Tatanggalin din? Yes. Hop, teka lang. All the way? All the way. All the way. Okay, walang nakatira, walang nakatira. Sige, putol-putulin mo na ng gano'n. Donnie, pantay ha? Donnie, pantay. Donnie, pantay. Pwede Okay, na yan. okay. Pwede na yan. Pwede na yan. Next ay labanos. Okay. Pero dito, medyo ako na lang. Kasi mas mahaba to eh. Ako naman. Ah, ikaw naman. Dapat yung malayo. Sige. Yan. Iba-block mo eh. Balatan lang natin yung labanos. Ang kabaliktaran ng... Labayes! May nasusunog na daw. Ano yung nasusunog? Donnie! Ako, Donnie. Ako bahala sa'yo, Donnie. So, kumakain ka ng gulay, Donnie? Yes, kumakain syempre. Kumakain ka ng baboy? Kumakain din. Yung favorite ng tatay ko, baboy. Yung favorite ng nanay ko, vegetarian, gulay. Tama, dalawa ulam nyo lagi. Always, yes. Growing up. Sarap naman sa bahay nyo. Kasi kami dati, isa lang, 3 araw pa. Donnie, ako na dito, hiwain ko lang ng ganyan-ganyan yan. Ngayon, Okay. ang next natin gagawin, ay gagawa na tayo ng sauce natin. So, lukuyan tayo, meron ditong pork stock. Ito yung pinagkuluan ng baboy natin kanina. Na, meron tayo ditong sampalok na pinakuluan namin. Ganun lang naman yan, pakukuluan lang naman ng sampalok di ba? Durugin ko lang ng konti yung sampalok natin. So, kunin natin yung sampalok, lalagay natin dyan. Kasi check natin kung tama na yung asim. Gusto ko yung sinigang na sobrang asim. Gusto mo sobrang asim? Oh, tama ka, nandito ako. Ito yung pork natin. Yan na siya. Oo. May chance itong hindi pumutok. Tulad natin, hindi naman araw-araw pag-isip mo may putok eh. Hindi naman laging ganun. So ito, Donnie, ay mainit na mantika. Naniniwala ka ba? Na yan, mainit? Oo. Mukha naman. So, susubukan natin paputokin to. Pag ginawa niyo ito sa bahay, pumutok man o hindi, I'm sure masarap pa rin yung bagay na yan, di ba? Push natin dito. Grabe yung sound. Wow. Yun, no? Kita mo yan, Donnie? Donnie, tingnan mo. Ayun na, parang chicharon na oh. Yes, kita mo, Donnie. Kita mo yan, Donnie. Wow. Donnie, tumingin ka. Donnie, tingnan mo. Donnie, tingnan mo. Ha? Kita mo, pumuputok, Donnie. Donnie, tingnan mo. Tingnan mo, Donnie. Oh. Patry naman yan. Sir, wag na, sir. Ako na lang po. Nakita mo? Nagchicharon, Donnie. Kita mo yan? Grabe. Nakita mo, Donnie. Kitang-kita. Gusto ko Kitang-kita na mo. kanin. Sige, ngayon mag-cut muna tayo kasi umuusok na yung mantika natin. So wala na pong usok at pinaalis na po namin yung mga bombero sa labas. Ngayon, Donnie, papatikim ko lang sa iyo yung sabaw natin. Sabi mo sa akin kung gusto mo pa ng asim. Wow. Parang yun na yun. Okay na to. Okay. Ngayon, habang nagpapaalis kami ng uso kanina, sinalang ko na yung sitaw kasi yan yung matigas na gulay. Donnie, mahilig ka ba sa matigas na gulay? Matigas na gulay? Sakto lang. Sakto lang. Yung okay. favorite gulay ko, okra eh. Okra. Hindi pa naman ako naglagay ng okra kasi Pero yun, masarap din yan. usually kasi tao ayaw ng okra, 'di ba? Nata-turn off sa okra. Kasi ako mahilig din ako sa okra, yung mga laway-laway na ganyan. Gusto ko 'yan eh. Bakit? Donnie, pakiabot nga sa akin yung labanos. Yan, dahan-dahan lang baka mapasok ka. Okay, lagay mo na rin yung talong. Nandiyan na tayo. Oo nga, no? Ba't ko pa pinaisa-isa? Salamat, Donnie. Yan. Donnie, kwentuhan mo ako habang niluluto natin ito. Nagpapakwento lang naman ako. Baka may gusto siyang i-share sa akin. Donnie, pagkagising mo kanina, ano una mo naisip? Yung interview na gagawin namin, kasi full day kami kanina eh. So, medyo promo-promo. Wala naman masyado. Itong pelikulang lang namin, yung inisip namin ngayon. Kasi we've been going around the country. Bulacan kami, Antipolo, Wow. Zamboanga. Zamboanga. Magko-Cotabato kami bukas or in 2 days. In 2 days. Ayun, so ikot-ikot lang kami. Yes. And ang dahilan din talaga, ang talaga ginagawa yan, sa pelikulang Tayo sa wakas. Tayo sa Wakas. Yes. At sino ang kasama mo doon? Si Bel Marian. Kala ko magkakamali ka para sasabihin na magkakaproblema tayo dyan, di ba? Donnie, kwentuhan mo nga ako ng konti tungkol dyan sa pelikulang yan. Yeah, yung Tayo sa wakas po Konti yung... lang baka ma-spoil ako. Panonoorin ko yan. Konting-konti lang. Papanoorin nyo ha. Oo! Manonood ka? Yes! Manonood ka? Sir, manonood po kayo? Kamusta ba kayo magmahal pag nagmahal kayo? Yun ang...
Sobra ba sa sobra? Ang tayo sa wakas kasi ay tungkol sa isang couple nasa isang long-term relationship. Uy! Siyempre yung long-term relationship, maraming stages yan. Nagsa-start yan sa kilig phase, honeymoon phase, tapos Wala pa ba? nagiging swak na kayo, alam nyo na yung mga traits ng isa't isa. Tama. Pero magiging comfortable na kayo. Hindi naman magsasawa kayo, pero parang magiging Lax na. Ganun. oo, relax na kayo. Alam nyo na yung kung paano yung isa't isa. Tapos, tama. mapapaisip kayo kung magiging turbulent ba yung relationship o hindi. So, doon papunta yung story kung worth it pa ba yung pagmamahal nilang dalawa. Mag-road trip yung dalawa. Uy! Kumbaga, doon nila pag-uusapan lahat ng nangyari sa relationship nila. Kung worth it ito na i-save pa or hindi. Alam mo, nangyayari talaga yan kapag kapag matagalan na yung relationship di ba? Kasi may kakilala ko kasi dyan, masyado kasing gwapo, girlfriend pa 2 months lang. Palit agad. Pa 2 months na yung girlfriend. Ayaw niya mag-commit. Ayaw niya mag-commit. Bakit? Bakit ayaw mag-commit? Nung friend mo. Hindi. Kasi mas... matandaan eh. Magdadagdag tayo ng pork stock, konti lang, kasi medyo natuyo yung sabaw natin. Hindi, kasi natutuyo. Aasim yan. Hindi, kangkong ang ilalagay natin na next, ha? Kangkong. Etong kangkong, Donnie, makain ka ba ng kangkong? Of course. Buti na lang kasi may mga tao dyan, Sorry. May hindi ba kumakain? Kunin ngayon natin yung kangkong. Kasi mamaya, kakain na tayo. Yan. Ito yung pinagkuluan ng pork natin. Kasi yung pork natin kanina, talagang pinakuluan ko muna siya for a while. Saglit lang naman, mga around 10 minutes, ganun lang. Para lang maluto ng konti yung balat. Para kapag sinalang natin, basta alam mo na yan. Alam mo yun, di ba? Alam mo na yun. Alam ko na. Nagpapatis ka ba, Donnie? Yes, Yun. pwede. Ganun natin ang patis. May cornstarch? Ha? Tubig, tsaka bowl. Ganun kasi dito, Donnie, kasi wala medyo malayo na kasi narating ko Kaya, bawal na kasi ako humakbang-hakbang. Sila na lang. Sila na lang, oo. Di mamaya paliguan mo ako, Meron ba sa inyo naghihilod kay Donnie? Kailangan nyo ng tagahilod kay Donnie. Tumigil ka! Donnie, nilagyan ko lang to ng starch and water mixture Okay. para lumapot. Kasi yung sabaw na sinigang natin dito, para bang sauce. Kasi isisisding natin to Nakakita ka na ba nun? Sabi mo hindi pa. First time mo na hindi makita dito sa Ninong Rai kasi napakagaling ko. Dito lang sa Ninong Rai, sobrang galing mo kasi. Yun. Donnie Pangilinan po mga kaibigan. May mga early memories ka ba with sinigang? Kasi ako marami Hindi, ito yung mga meals talaga na nilook forward to ko after grade school. Talaga? Pag uwi galing Pag school? uwi ko, pag may sinigang, alam kong masarap yung kainan namin. Tapos, alam mo yun, gusto kong mag-homework kaagad. Parang motivated ako, inspired, gano'n. Kasi ako, bata ako, pagkatapos sa school, ang nilook forward ko lang, sweet corn Sweet corn. Chichirya. Anyway, prepared na lahat ng components ng dish natin. Nga pala, gusto ko lang sabihin, kung gusto nyo gawin to, tapos gagamit lang kayo ng typical na sinigang mix, wala namang problema, mas mabilis siya, mas convenient, di ba? Pero dito, dahil special yung guest natin, special din yung niluto natin. Tama ba yon? Kasi paminsan-minsan, minsan lang talaga magkaroon ng gwapo dito. Bukod sa akin. Ibig sabihin maraming gwapo din dito. Walang gwapo dito, Donnie. Alam mo, Donnie, mabait ka pero sinungaling ka rin pala. Hindi naman grabe. Iwain na natin to. Uy! Uy! Wow. 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 Uy! Uy! Paano nagiging ganyan? Yung crispy sa labas pero Ano sa to loob medyo Moist, juicy. no? Oo. Natutunan ko yan sa, sa Mount Everest So, Mount Everest. yes, Hindi, to, Donnie? In-oven lang naman to. Tapos, yun, binakita mo binuhusan ng mantika. Yun lang naman yan. Hop, kunin natin yan, Donnie. Kunin natin yan. Kangkong, sitaw, labanos. Si Donnie kasi hindi pinag-iwalay. Talong. Tapos putol-putol na siya. Siya ay... Ta-short! Leche! Nakakatawa, di ba? Alam mo, dikit-dikit lang sa akin, marami ka matututunan Anyway, yung sauce natin. Sili, para sinigang na sinigang, di ba? May plano kong takasan Sarap. Okay na nga to Ulam na nga yan Pero, mas masarap to kasi luto na ang ating sizzling crispy sinigang, Donnie. Handa ka na ba tikman yan? Sobra. Mukha ba Sobra. siyang masarap? Mukha talaga. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Mana natin yan, pero Jerome ka muna. Came in with the green on, fresh fit, clean hit all day long.
You look my way, I know what's up. Whole room lean when I slide through, huh? Gold on my wrist, but I keep it light. Drop two stick, I might take your mic. Hands in the air, let the whole place bounce. One little step and the crowd turn loud. You want the spark, I got that glow. Say my name, then watch it go. Fast talk, big laugh, don't chill tonight. We don't stand still, we come alive. Tony, alam mo ba ikaw unang gagamit ng kutsara? Ito? Wala pang laway na dumidikit dyan. Parang hindi pa ngayon hinugasan, may ganyan pa rin sticker. Sabi sa'yo, bagong-bago eh. Bagong-bago, ah. Bagong-bago talaga. Ngayon, tikman natin to. Bigyan muna kita ng baboy. So ganyan pala yun, yung sinigang na yan, yung version na yan, hindi binababad sa soup. No. Ano to? Parang tinrato natin na parang sauce. Yung, ngayon, pwede pa rin yan on the side. Gaganon pa. First time Papaliguan to, ah. natin yung baboy mo. Okay. Sumo ng sitaw. Yes, sir. Sumo ng labanos. Yes, sir. Sumo ng kangkong. Of course. Maraming salamat. Tinulungan mo ako. Alam mo, hirap na hirap na ako. Oh, ako na magsaserve sa'yo. Gusto mo ng kangkong? Talong po, please. Bigyan mo po akong labanos. Ha? Okay. Okay. Tikman na natin to. Bon appetit. Okay? Gusto ko yung ano eh. Yung crispy. Okay. Tatapat mo sa camera. Tapos sasabihin mo, the perfect bite. Sa amuin mo, susubo mo. Okay. The perfect bite. Solid. Solid. Kasi kung liquid yan, nakabaso yan. Sarap. Pero kamusta sa'yo? Kamusta sa'yo? Ano ang kakaibang experience dito kumpara mo sa traditional na sinigang? Yung crunch niya, yung crunch ng pork, Mahilig ka ba sa malutong? mahilig. Saka weird eh, kasi yun nga, yung normal kasi na sinigang parang soup eh. Ngayon ko lang natikman na ginawa siyang sauce. Ito, share ko lang. Marami kaming pagkakapareha si Donnie. Marami. Mahilig sa sinigang. Medyo may itsura naman. May itsura naman. Mahilig kumain. Alam mo, kumbaga, liitan mo na ng konti mata mo, parang kambal tayo eh. Yung body type, di naman nagkakalayo. Ha? Pero higit sa lahat, build din ang pangaral ng partner. De, pero Donnie, maano naman ako, maiba naman ako. Kung ikaw, magiging astronaut, bakit? Kasi kailangan ko ng space sa'yo. Wala pa ngang nangyayari, Donnie. Hindi pa nga nahahawakan yung kamay mo space agad. Pero ganito, sige. Magbabanding muna kami ni Donnie. Kakain muna kami. Ay, sarap ah. Tapos ngayon, pagkatapos, hindi pala ngayon, mamaya, magkukwentuhan tayo. Sige, nakat mo muna yung busy kami ni Donnie, ha? Cut. Kain ka pa. Anong gusto mo? Patis, hot sauce, ketchup, Ito yung gusto ko, lalagyan ko ng Mr. Donnie Pangilinan. Ayun, busog na tayo. Okay naman yung niluto natin? Sarap. Maraming salamat. Maraming salamat Ninong Ray. din sa pagpunta dito sa kusina namin kasi paminsan-minsan talaga kailangan ng gwapo sa buhay. 'Di ba? Kailangan ng mabango. Kasi 80% ng staff ko may putok. Ganun ba yun? Yes. Hindi naman lahat. Meron sa kanilang, actually kung 80%, isa lang sa kanila yung walang putok. Ako yon. Anyway, sana naman nag-enjoy ko doon sa niluto natin. Diba? Yes, sobra. Tsaka, salamat kasi paborito ko talaga yung sinigang. And first time kong kainin yung sinigang na ganun niya sinerve. Yun. Ganun nyo pinakita sa amin na yung, pwede pala yun, medyo magiging sauce yung sinigang. Yes. Pero in a pwede. good way. Solid. Well, yan mismo yung challenge namin paminsan-minsan eh. Kasi like for example, may nagsabi sa akin one time na technically, ikaw ay nagva-vlog, ikaw ay storyteller. Sabi ko, hindi naman ako nagkukwento. Hindi. Kinukwento mo ang kwento ng dish na yan ng paulit-ulit. Trabaho mo ngayon kung paano mo gagawing interesting yung kwento pa rin. Kasi ang kwento na sinigang ilang libong beses na nating na-consume yan. Paano mo ngayon ibibigyan ng panibagong perspective yung sinigang. So yung mga ganyan ginagawa namin yan. Parang pelikula lang yan eh. Kasi ang dami na natin napapanood na pelikula sa buong buhay natin, di ba? Tama. And many of the themes are the same. Yes. Pero paano natin i-present na iba yung storytelling? Tama. Iba yung characters, 'di ba? Iba yung emotions, yung ganun. Tama. Mm-mm. So speaking of pelikula, 'di ba? Yung pelikula nyo na showing sa May 27. May 27, yes. Tayo sa wakas. Binigyan mo na ako ng konting snippets doon kanina kung tungkol saan ba siya, 'di ba? Ngayon, ang gusto ko namang malaman kasi isa sa mga gustong-gustong pinapanood ng mga tao is yung
alam mo yun, bagay sa likod ng mga nakikita lang nila. Diba? Kwentuhan mo nga ako ng mga interesting na bagay dyan sa shoot na yan. Ang daming interesting na bagay. Unang-una yung Tayo sa Wakas. Comeback film namin ni Belto. Pero ito rin yung last film namin sa ngayon. Ha? Mm. Last film nyo to? Last project namin sa ngayon. Last project nyo? Teka lang. Tissue. Itong pelikula na to, parang malapit talaga sa puso namin. Sorry, Donnie. Pero again, ito yung last nyo. Yeah, this will be the last project that we will do sa ngayon kasi medyo marami na kaming ginawang project, year after year. Simula ng pandemic, nung nag-start ka mag-vlog, nag-shoot na kami together. Yung He's Into Her pa lang, yung pinakaunang project namin. And pinag-usapan namin ni Belto na we will wait for the perfect story, the perfect script, to showcase our last film together, Kasi gusto rin namin mag-grow. Gusto rin namin mag-explore. We want to see each other doing different roles. Hindi yung kami lang palagi. Kasi ganun yung maturity, di ba? So, nung nabasa namin yung script na to, nung na-pitch sa amin, sabi namin, ito na yun. Ito na yung perfect pelikula para dito sa gusto natin mangyari. So, yeah, daming interesting nangyari kasi entering the shoot, parang ito yung naging last taping days namin. Yung kasama rin natin dito ay si Direk Cathy Garcia Sampana. Siyempre, one of the best directors yan sa Philippine entertainment. Ayun, we just wanted to create something na sobrang malapit lang sa puso namin. Pero at the same time, ibang klaseng story din siya. Sorry, ako po hindi nag-silent. Sabi niya kanina, lahat magsa-silent ng cellphone, ha? Sorry po. Pero siya pala yung hindi. Nag-message yung bell ko. Okay. Oo, nag-message yung bell ko. Ano sabi niya? Daddy, uwi ka na, ligo na ako. Anyway, hindi mo na itatanong, Donnie, no? Doon sa holding area, may malaking poster doon. Nakita mo ba yung poster doon? Shake, rattle, and roll. Kasi di mo na itatanong, artista din ako. Nakita ko nga eh. Ang galing Ang dami ng tao doon, tapos nandun ako sa pinakababa, kaya hindi mo siguro nakita. Tsaka tinakpan nyo ng pagkain. Ang daming tama. pagkain kasi doon. Nag-serve Tama. kayo eh. Hindi kasi sa totoo lang, meron na akong konti experience sa ganyan. And sa totoo lang, hindi naman madalas. Ilang beses ko pa lang naman nagagawa yung bagay na yan. And sobrang interesting na mga nangyayari behind the scenes. Alam nyo ba? Hindi nyo alam, di ba? Di ba? Alam nyo ba, ito nagulat lang din ako dito, na merong specific na day para tingnan lang ako nung mga director at producer. Ang tawag doon ay look test. Ngayon sa mga look test na ganyan, pasado naman ako lagi. Wala namang problema sa ganyan, di ba? Pero yun yung mga bagay na hindi alam ng nakararami, di ba? Tapos merong script reading yan, kahit 3 kalahati lang yung linya ko. Kailangan mong basahin yan, di ba? So, isa sa mga gusto kong pag-usapan, Donnie, ay ano ang proseso sa paggawa ng pelikula na tingin mo hindi alam ng nakararami? Well, depende yan sa team behind it, sa production, sa director, 'di ba? Dito sa Tayo sa Wakas, ang hindi makikita ng mga tao talaga is yung preparation namin behind it. In terms of creating the characters, creating the story, sobrang collaborative kasi nila, lalo na si Direk Cathy. Meron kaming araw, 'di ba? May look test, may script reading. Yung ginawa namin, may isang araw kami, ang tinawag ni Direk, may term siya, parang talking day. Talking Bonding day? Yun lang ang gagawin namin, mag-uusap lang kami, get to know each other, get to know our characters, tapos ifo-form namin yung characters namin, kami mismo. Kasi yung character ko dito, Cisco yung pangalan niya. Tatanungin ni Direk, saan pinanganak si Cisco? Saan siya nag-aaral? Ano yung mga ginawa niya nung high school siya? Ilan na girlfriend niya? Kamusta ang pamilya niya? So, yung buong araw na yun, binuo lang namin yung characters namin. Kami nang galing sa amin. Para sobrang personal, para pagdating mo sa set, ikaw na yun. Alam mo yung laman, alam mo yung background ng tao. Alam mo Kasi na ikaw talaga. gumawa nun. Ikaw mismo. Okay. Ba't wala po akong ganyan? Sa bagay, 3 kalahati lang yung linya ko di ba? May ganun. Ngayon ko lang narinig yan, ha? Yeah. It's very different. Ganun siya mag-work, very collaborative. So, syempre, dapat inline pa rin sa gusto ng creatives, sa flow ng kwento, di ba? Nangyayari talaga to sa maraming pelikula or hindi lagi? Depende sa director. Depende sa production, depende kung ano yung gusto nila. Minsan kasi papasok ka sa pelikula, tapos na lahat eh. Malinis na. Malinis na, di ba? Ang gagawin mo na lang, aarte ka na lang eh. Pero kami kasi dito,
binuo namin yung kwento baby steps. May gist kung ano yung flow, pero yung kwento mismo, kaming lahat naging parte ng ng pagbuo ng kwento talaga. Eh ngayon, kung ikaw kung party ka ng pagbuo ng kwento, malamang sa malamang, merong mga parts ng kwento na nanggaling sa personal mong buhay kasi saan mo huhugutin yun eh. Yeah. So mas nagiging personal ngayon yung role. Yeah. 'Di ba? So ang pinanggaling kasi meron tayong nakikita minsan ng mga characters whether it be sa pelikula o sa series na kung kumilos storybook character. May ganun eh na parang hindi naman tao kumilos to. Pero siguro dito tayo sa wakas mas tao mag-decide yung mga karakter sa loob, no? Ang galing nun ang galing nun. Gano'ng kahaba sinut ng pelikulang to? Naka-around 30 shooting days kami. 30 Shooting days. So, hindi ibig sabihin 1 month lang namin shoot yun. Pero, kung i-accumulate mo lahat ng days na shoot namin, around 30 days. Gusto ko lang sabihin, no, nung first time kong pumasok sa movie set, nagulat ako sa sobrang dami na tao. Yeah. Ang daming tao talaga. Yeah. Nakikita mo yan, yung nakasalamin? Oo. Artista rin yan, may IMDb page yan. Meron ba? Maya ba gusto mong pa-autograph sa kanya? Pwede, mamaya. Hindi, pero nagulat kami sa sobrang daming tao sa production na parang, ha? Lahat to nandito para sa amin? Medyo weird siya in a way. Tapos kapag magbabato ko ng linya, tapos nagkakamali ka, nakakahiya kasi lahat ng tao na yun, dumagdag yung oras ng trabaho dahil nagkamali ka ng bato ng linya. Kaya, doon sa pelikula, medyo stiff din ako eh. Takot akong magkamali doon eh. Di ba? Tansya mo lang ilan yung taong nagtrabaho doon sa sa location? Ilan yun? Marami ba kayong tao? 160. 160? May headcount ako nun eh. Oo nga, bakit sobrang specific, no? Kasi- Para pinag-usapan eh. Hindi. Lalo na pag last day ganun, syempre, mahilig din ako magbigay ng kahit ano or kumakain kami, di ba? Syempre, tatanungin ko ilan ba yung mga staff natin, yung production. So, binibilang talaga nila yan. Lahat ng tao na nandun, parang sila yung magiging part ng pelikula till the end. So, normal yun sa mga pelikula, especially pag Star Cinema. More than 100 people talaga. 160 na katao? Nai-imagine mo ba kung gaano karami ang 160 na katao? Sige, bigyan natin ng perspective. 160 divided by 40. 40. 4. 4. 4 na classroom worth ng tao. Kasi ina-assume ko, 40 lang yung tao sa classroom nyo di ba? Ngayon, speaking of classroom, pag-usapan natin ang kabataan mo. Napakaganda segue. Ganun pala yung mga segue dito. Napakaganda. Gusto kong malaman kung paano nabuo ang isang Donnie Pangilinan. Ano ang medyo, wag naman tayo magsimula doon sa araw na binuo ka. Masyado nang malalim yun. Ang gusto ko lang malaman, kamusta ang childhood mo? Masaya. Ang saya ng childhood ko kasi parang umabot pa ako sa dulo ng Gen Z na wala pang smartphones. Anong age mo? 28. 28. Di pa na tayo masyado nagkakalayo. Ano ba age mo? Yung walang biro 37. 37. 9 years lang. 9 years lang ang agwat. Oh, Hindi, not bad. naabutan mo yung walang smartphone. Naabutan ko yung walang smartphone kasi sobrang intentional yung parents ko na magkakaroon kami ng chance na manood kunyari ng TV. 30 minutes lang per day. Oh, ganon, talaga? parang ganon. Tapos kung manonood kami ng CD pa nun CD. Yun, one movie every weekend. Ganon. The rest of that time, labas talaga kami as in sakali kami maglalaro ng kapitbahay namin hanggang 4 PM, Bangsak, 21, Agawan Base. Lahat yun talaga. Yun yung ginawa namin, yun yung childhood ko. Talaga? Yun talaga yung childhood ko. Naabutan mo pang maglaro sa kalye. Sobra. Mga bata Lahat. kasi ngayon hindi na naglalaro sa Yun nga kalye. yun yung malungkot di ba? Oo. Masasayo bang magaling ka magbangsak? Ako yung the best sa Bangsak. Ay. Bold claim, pare. Yun ba yung Bold claim. yung game nyo dati? Ang game namin dati. Bangsak. Akalain mo naglalaro ng bangsak ang isang Donnie Pangilinan. Tsaka di dami ba? namin, mga 20 or 20 to 30. 20. Ito. Nagkaroon na ba kayo ng tagu-taguan na sa sobrang intense, pumunta sa barangay yung magulang? Parang hindi naman nangyari. Yan. Sa amin meron. Paano nangyari yun? Tabing ilog kasi kami. Mm. Tabing ilog kami. Tagu-taguan, ang dilim na, hindi pa lumalabas yung isa. Hindi pa talaga lumalabas. To the point na parang natataranta na lahat ng tao. Wala na, tapos na yung laro eh. Tapos parang,
hala, hindi pa lumalabas si ganito. Sabihin natin sa magulang, hindi natin siya makita. Di sinabi namin, pucha, malaman-laman namin, kasi tabing ilog nga kami, di ba? Malaman-laman namin, nakaganon siya sa edge ng ilog. Nakaganon siya, tapos may tapakan na bato para nare-rest niya yung kamay niya. Tapos pagkalabas niya, para panalo daw siya. Pre, 3 oras na kaming tapos. Nag-outan na nga kami. Yun ang gabi. Oo. Tapos sabi niya, dapat pala kanina pa ako lumabas, tayong-tay na ako dun eh. Tumahay siya sa ilog. Dedication, pare. Dedication. wow. Hindi naman kami 20. Kasi, pucha, tago-taguan na 20. Baka isang laro lang kayo sa isang araw niyan. So, sobrang dami. Pero nakakatuwa na naglalaro ka rin sa kalye. Kasi, ako, may anak na ako. At yung anak ko, naglalaro din naman sa kalye. Pero hindi ganun karami yung yung kalaro niya. Yun pala, tanong ko lang. Yung street nyo, kung bakit kayo ganun karami? I mean, yung lugar niyo, ba't kayo ganun karami? Subdivision ba to? O eskinita ba to? Ano ba to? Village, ba to? village siya, pero kasi parents namin lahat magkaibigan eh. Mm. So, parang sila nag-uusap na, uy, Mag-anak ka na." everyday, papalabas natin yung anak natin hanggang 4 p.m. Dapat Intentional. yun lang gagawin nila. Kasi 4 p.m., pag uwi namin, like 2:30, mag-homework kami, di ba? Mm. So after nun, doon lang pwede lumabas. And hindi rin siya masyadong maaraw. Well, Tama. paano na? Pababa na. na. Oo. So yun, so 4 p.m., 4 to usually 6:30. Doon sa amin kasi, medyo patatanda na yung mga kapitbahay namin. So, yung kalaro ng anak ko, piling-pili. Konti lang. At di sa inyo, yung 20 na yun, may inner circle pa yan, Oo, di ba? May kanya-kanya... May kanyang groups. Oo, may kanya-kanyang grupo pa yan, di ba? Doon lumaki ka ng konti. I'm assuming yung naglalaro ka, hindi naman siguro college yun, no? Yung nagtutubang preso kayo. I'm assuming elementary yun. Okay. Nag-elementary ka. Sorry, nag-high High school school. ka. Kamusta naman ang high school life mo? Very sporty. Sporty. Very, very sporty. Yung pamilya ko kasi mahilig sa lahat ng sports. Ang ginawa namin together, triathlon. So meron kaming team Pangilinan. Wow. Lahat kami magko-compete. Pupunta kami sa iba-ibang probinsya, tapos swim, bike, run, everyday yung training namin. Tapos nung pumasok ako ng high school, mas nag-focus ako sa running, sa pagtakbo. Tapos yung iba naman, sa swimming. Yung iba soccer, basketball. Kasi 5 kami, dami namin eh. So kanya-kanya yan. Kanya-kanya yung Para, specialty. ang ginawa ng parents ko, try nyo lahat growing up para pagdating nyo ng ganun, high school, college, alam nyo yung mga gusto nyong gawin. Tama. So yun, daming sports talaga. So ikaw sa running ka nag-focus? Yes, sa track and field, sa cross country, yung mga 5 kilometers, 3 kilometers. Parang sprint na rin yun eh, pero hindi masyado. Yung mabilis pero hindi yung parang 100 meters. Yung 5 kilometro na yon. Mhm. Kasi ako, huli akong tumakbo, grade 3 ako eh. Nung 5 kilometro, ba't kayo tumatawa? Si Donnie lang ang pwedeng tumawa. Yung 5 kilometro na yon, like, mabilis to? Mabilis, Gaano mabilis. ka tagal mo kinukuha yung 5 kilometro na yun? Yung fastest ko nung high school, 17:50 17 minutes? minutes, yeah. Eh, parang mas For a mabilis 5K. pa sa jeep to eh. 17.50. Try ko ang talunin yan. 5 kilometers. Okay. Meron kasi akong nakita sa Instagram noong nakaraan. Medyo na ano lang ako dito Medyo parang na-open lang yung isip ko dito. Sabi niya, most people are running wrong. Sabi niya ganun. Sabi ko, bakit? Eh, hindi ba? Tatakbo ka lang naman. At apparently, yung pala talaga yung mali. Gusto ko lang makita yung opinion mo dito Nagja-jogging daw siya sa park. Tapos nakikita niya ang daming taong tumatakbo rin. Tapos nakikita niya mali daw yung bagsak ng paa, mali daw yung ganito, mali daw yung ganyan. Apparently, meron palang Specific form. oo, may form at merong running coach. Mhm, mhm. Merong coach na magtuturo sa'yo para tumakbo lang talaga. Yeah. Dori, baka pwede mo akong bigyan ng konting pointers para tumakbo. Kasi again, grade 3 pa ako huling tumakbo. Huwag kayong tatawa. Yung totoo ba? Yung totoo kasi hindi ko mag-gets na parang like, ha? Like, ano ba ang takbo? Ibig sabihin, mali yung takbong ginagawa ko? Ano yun? Hindi, kasi depende rin kung ano ba yung goal mo, di ba? Are you running to compete? Are you running to get fit? Are you running to increase your stamina? Iba-iba yan, di ba? And
kung gaano kalayo rin. Kasi yung iba, magko-compete sila, 100 meters lang. Oh, 10, iba yun. 15 seconds, tapos ka na. So, ibang style pa ng takbo yun sa Iba, tinatakbo kasi yung mo. sprint talaga all out yun eh. Kumpara sa, let's say, marathon, Mm. you have to make sure your energy is conserved. Kasi 42 kilometers yun. So, hindi pwede yung pace mo doon yung pace mo sa sprinting, di ba? So, iba-ibang ways of coaching yan. Pero ang pinaka-importante talaga is, don't rush it. Take it one step at a time. Kunyari ikaw, ang suggestion ko sa'yo parang walk muna and jog. Parang at the same time, may rest ka muna, tapos jog. But before you do that, mag-dynamic stretching ka muna. Tapos maraming stores ngayon na pwede mong i-measure yung paa mo. Tapos makikita mo doon yung running form mo. Tapos kung saan yung parang bagsak ng paa mo. At kung mali ba o hindi. Kung flat-footed ka ba. Kung anong klaseng type yung katawan mo, yung paa mo. So yung running shoes mo rin, perfect. So yun, get the right running shoes. Do the proper stretching. Do the proper training. Don't rush it and know why you're training. Kasi, nung talagang nakita ko, sabi ko, maraming, may maling pagtakbo, may tamang pagtakbo. At ngayon, sa sinasabi mo, depende nga sa klase ng tinatakbo. Tama ka. Yung 15 seconds sa takbo, malamang, iba nga yun sa 17 minutes sa takbo. Na sa 42 kilometers sa takbo. Oo nga naman, no? Yeah. Kasi, Donnie, hindi mo na itatanong. Kasi ngayon mo lang ako nakita in person, eh. Alam mo, sa lagay na to, pumayat pa ako niyan. Mukha naman, tapos sabi mo, nag-weightlifting ka. Yes. Ang galing kaya, nakakahanga. Pero kasi, sa totoo lang, ako rin dati, nung nagtatry akong magpapayat, sabi ko, ang pinakamadaling gawin ay tumakbo. Kasi andyan lang ang kalsada. Yeah. Andyan lang. And apparently, doon daw mas nai-injure pa yung mga tao. Kasi, hindi nila, talaga bang gagawin mo na mag-YouTube ka, how to run? Pero ngayon, parang oo nga, dapat kong i-google yun. Kailangan. Hindi Kung paano pwedeng tumakbo. salang kaagad. Hindi pwedeng salang kaagad. Hindi kasi dapat natin, I'm sure mga inaanak ko mag-agree din kayo sa akin dito. I'm sure may mga nanonood dito na tumatakbo at inisip nila ang takbo ay takbo lang. Pero apparently, hindi pala. Yeah. So itong bagay na to, inaral mo talaga to. Siyempre, may coach kami sa school. Tinignan nila yung form namin. Yung breathing, sobrang importante ng breathing. Yun din, kung tatakbo ka, hindi pwedeng bahala na yung breathing mo. Oo. Hindi, kami, every 4 counts. Yeah, or depende rin sa pace. Tapos release talaga. Ganon. And breathing from the nose and the mouth. Tapos ako may asthma pa ako. So every time naalala ko every time na mag-finish ako, pass out. Kasi iniwan ko lahat 110%. Pero yun talaga kasi competitive nung time na yun. Yeah. But even the way I land, dito sa gitna, yung ball ng paa, Oo. doon yung bagsak. Tama yun. Hindi yung heel first. Yun yung tinuro na sa amin nung time na yun. So eto. Kasi the usual way of running that we're taught is ganyan, di ba? Yes. Pero kami sa high school, ganyan. Parang mas ito yung mauuna. Pero, Para hindi masyadong mabigat. Kumbaga, try your best not to make a sound. talaga? Hindi Hindi yung siya nafe-feel mong pag, ginaganon mo. Hindi. Para dinidrag mo kasi yung paa mo eh. So yan Yung yung dapat mga relax lang. yan yung mga bagay na gusto kong nalalaman sa mga guest ko eh. Kasi alam ba ng tao na alam mo tong mga bagay-bagay na to sa Hindi ko alam, hindi ata. Ito yung mga bagay na gusto kong nalalaman. Kasi Yeah. ano to eh. Kaya nga ang tawag dito sa series natin ay BOH, Back of the House. Kasi inaalam natin yung mga bagay sa likod Gets. na guest natin. Sporty ka na tao. Kita naman, di ba? At talagang marami kang alam sa bagay na yan. Paano ka ngayon napunta sa pag-aartista? Well, syempre growing up, parte ako ng pamilya ng showbiz, 'di ba? Yung mom ko artista siya, yung lolo ko si Tony Ferrer. Pero my mom kasi nung naging nanay siya, iniwan niya yung showbiz. Kasi gusto niya maging full-time mom siya. Sometimes sa mga shoots siya here and there, pero hindi ganun ka-active. But when she would have shoots, I would join her sa set. Tapos nakikita ko na okay pala dito, ganito pala yung experience, ganun. Pero hindi ko alam na yun talaga yung gusto kong maging career ko. Yung parents ko rin ayaw nilang pumasok kami sa showbiz. Actually, talaga? bawal kasi ayaw nila eh. Gusto nila parang iba yung gagawin namin kasi alam nila kung gaano kagulo siguro yung mahirap din, hindi industriya. naman siya ganun kadali rin eh, di ba? Hindi talaga. It's not for everyone. So ang pangarap ko talaga maging businessman.
Eto, hindi rin alam ng lahat to. Alam mo ba, Ninong Ray, nagbebenta ako ng ice candy dati. Nagbebenta ako ng ice candy, nagbebenta ako ng load. Doon sa village na yun. Oo. Sa kung sino man, kung any business na kaya kong pasukin na maliliit, Oo. gagawin ko yun. At 7, 8, 9, 10 years old, ganun. Diba? Tapos palagi ako may cash. kasi nagdinegosyo ka eh. 500, 1,000, 2,000. Nagpapautang ako sa tao. Aba, may Gusto lending nila. pa. Pero Ilang may percent 10% interest. pwede na yung 10%. Oo. Pwede na yung 10%. Pag 20% kasi medyo hanggang 10% Palugay na na yun. tayo. Yan 10% na yan. Kunyari, uutang ako sa'yo, doon kailangan ko ng 65 million. Gaano katagal kong babayaran yon? Kunyari, 10%, no? Gaano katagal yon? Like, Yung 65 million, hindi, kunyari, 1,000 lang. Kunyari, 1,000. Oo. Dati. Gaano katagal yon? depende. Hulugan Kung yan. Kung mas matagal, mas malaki yung interest. Marunong. Diba? Power of the mind. Iba yan eh. May notebook ka maliit. Meron. Siyempre. Siyempre. Yung load pa, yun yung may notebook talaga ako. Lahat ng numbers, lahat ng drivers, lahat ng... Kung sino man gusto nila magpa-load, Oo. pasa load, Oo. lahat ng di ano. ba? Alam mo, dapat talaga, maaga pa lang na-expose ang bata sa pagbebenta. Yes, yes. Alam mo, meron akong nakausap. Sabi niya sa akin dati nagtatry akong, yun nga, magbenta ng yellow ice candy, ganyan. Pero pinapagalitan daw siya ng magulang niya saying na, ano ba yung ginagawa mo, nakakahiya? Dapat hindi. Dapat hindi nakakahiya yung bagay na yun. Hindi ko alam kung bakit yun yung sinabi ng magulang niya. So nangyari, lumaki yung tao na yun na takot magbenta. Na wala namang masama dun sa ginagawa mo. Baliktad sa amin. Kasi kami, ang family business namin ay manukan sa palengke. Okay. Yes, before mismo magkaroon ng Ninoray, ako ay nagtitinda ng manok sa palengke. At yes, magaling akong magtinda sa palengke. Pupunta, yung nanay niyo doon, isda ang gustong ulamin pag uwi, manok ang dala. Yes, ganun po ako katinding magbenta. Lahat kayo magkakapatid. Ito yan, nagbenta rin yan, di ba? Nagbenta. Tumao rin sa palengke yan si Rani. Si Regine, tumao rin sa palengke yan. Yes, ginawa namin yan. So, hindi kami hiyang magbenta. And tingin ko, dapat turuan natin yung mga anak natin na kahit anong pamamaraan yan, basta legal, hindi nakakahiyang gumawa ng pera. Tama. 100%. Diba? It should never be looked down upon. Yes. My parents, dati, pangarap ko talaga, kunyari, Game Boy or PSP. Sabihin ko, Dad, Mom, this is really something, I dream of, I want. Okay, earn it. Ganon sila. Paano mo siya in-earn? Ganon yung mga ganon nga, lahat ginagawa ko. Yun, kaya nga ako natuto magmasahe. Oo. Kasi minamassage ko yung dad ko. Tapos may bayad may na konting ganyan. baon sa side. Nagpabunot din ba ng puting buhok sa'yo? Meron din. Meron din nun. Magkano na ba rate ng bunot na isang buhok ngayon? Dati kasi piso eh. Magkano na ba ngayon? Baka 5 piso na ngayon. Inflation. Oo. Ganun. Sinusubukan ko rin yan i-apply actually sa anak ko. Tapos, Okay. ang malupit dyan, di may ina-earn yung anak ko. Meron siya natitira sa baon niya. Aba, meron siyang bangko de ninong. Oo. Na nakaipon sa akin yung pera niya and every week, meron siyang 10% interest. Provided, ipapaalala niya sa akin every Sunday na, Dad, where's my interest? Kasi kapag hindi niya sinabi sa akin, hindi ko i-interesan yun. Sasabihin ko sa kanya yon alas 9 ng gabi, anak, hindi mo ako niremind sa interest mo. Para matuto rin siya na on top of his money. Parang ganun. Medyo lumalaki na nga yung ipon ng anak ko, ayoko na ipaalala. Masakit pa rin 10%. Paalala mo 10%. 10%. Nak, do not remind me, okay? Do not remind Pero me. okay yan Maganda yan. Oo, para Maganda rin yan. mag-gets nila yung value ng pag-iipon kasi ako nahirapan akong mag-ipon nung paglaki ko. Kung may mga nanonood dito ngayon na magulang, dapat isa sa mga i-instill talaga natin sa anak natin ay kahit kailan hindi nakakahiyang gumawa ng pera. Kasi ito I'm sure narinig mo na tong sa creative industry usually ito hindi ko kasi alam kung paano yung sisingilin Hindi ko kasi alam kung magkano yung rate ko. Hindi. Alam mo, nahihiya ka lang sabihin kasi hindi ka naturuan na ibenta yung skills mo. Dapat i-ano natin sa The moment mga you know bata. your worth, hindi ka na mahihiya na ipakita sa mga tao yun. Tama. Kasi tama. in-instill na sa'yo na ikaw yan, kaya mo yan, di ba? Hindi ka dapat matakot na i-charge yung deserve mo. Tama. Kasi pinaghirapan mo yun Exactly. It's something you
you had to get an education for, or it's something you had to learn as a talent. It's something that took hours of your life para lang makuha, maging expert ka sa bagay na yan. So, Tama. you know, you have to be paid that certain amount Oo. also. Ngayon, kasi napunta na tayo sa tindero era mo. Tapos sabi mo, bawal kayong mag-showbiz? Bawal talaga. O, paano tayo napunta dito? Ba't kita Hindi kausap ko nga alam eh kung ano nangyari. Naging rebel ako eh. Then, At, nung paano? high school kasi, nag-start kasi Ninong Rai, ano pa lang ako, influencer. Yung parang nagpa-post na ako ng pictures ko na nakasmile lang, papogi-pogi lang. Ngayon, Instagram syempre, ba to? nag-cringe ako sa Instagram. Oo. Yung mga hindi pa ginagamit yung, actually, hindi pa ginagamit masyado yung word na influencer nung time na yun eh. Kailan lang yan eh. Ito 2015 eh. Or 2015 ako nag-start mag-post eh. Bagong-bago pa Instagram, no? Diba? Pagiging influencer na yun, nung high school yun. So, people would ask me, bakit ba? Do you think you see yourself in showbiz? Ako, di ko talaga alam kasi yung gusto kong gawin lang is itry ang lahat ng bagay. So, nag-gap year ako after high school. Yung gap year, parang yun yung year na itatry mo muna lahat. Mag-intern ka dito, mag-abroad ka muna dito, or sasali ka sa trabaho dito para lang makita mo kung ano ba yung gusto mong gawin. Tama. Kasi lahat ng siblings ko sa abroad sila nagtrabaho. Sa abroad sila nag-school, nag-college. Ako lang yung hindi. After ng high school, nag-try ako mag-workshops. Tapos sabi ko sa sarili ko, itatry ko lang to para lang ma-experience ko. Pero hindi with the intent na, Ito yung maging career ko. Walang ganun. O Gusto mo syempre lang gusto i-try. ko. Oo. As in, interested ako. oo. Pero di ko rin naman alam kung mabibigyan ba ako ng project. Kasi ayaw nga ng parents ko, hindi nga nila ginamit yung sabi nila sa akin, kung papasok ka dyan, ikaw ang gagawa ng paraan, hindi kami. Kasi gusto mo yun eh. Kasi syempre, nepo baby pa rin ako. Yo, walang nepotismo sa Oo. pamilyang ito. Hindi Nepo baby papayag. in a sense na nanay ko si Maricel, tatay ko si Anthony. But I also am very privileged to have grown up in their household kasi they taught us that we can also be our own people. Yeah. So, ayun. Syempre, nung nakita nila na medyo seryoso na ako, full support naman sila. Nung naging VJ na ako sa Mix, yun yung 2016, yun yung time na naging parang komportable na ako sa camera, yung alam ko na yung feeling nasa set tayo, yung may kasama akong crew, may kasama akong cast, yung ganun. So, honestly, one day at a time lang. Hindi ko alam na magiging dire-diretso yung projects ko. And hanggang ito, nandito na tayo ngayon, siguro. Ang pagiging VJ ay isang bagay na hindi na masyado nag-exist ngayon. Hindi na siya siguro katulad ng dati. Katulad ng dati, oo. Lahat naman tayo nanood ng mga... Mix, oo, MTV, diba? ganun. Alam mo, ilang beses akong na-late dahil sa Mix kasi gusto kong malaman kung sino yung nag-top 1. Sa Mix Daily Top 10 International Edition. Huwag mong and sabihin Pinoy Edition. hindi ka na-late kasi gusto mong malaman kung sino talaga yung nag-top 1 tapos yung pa rin pala. 'Di ba? Ano pa rin, the day you said goodnight pa rin ang hail. 'Di ba? Ang pag-VJ, kailangan ba niyan musically inclined ka? Not necessarily. Hindi. VJ Luis, Oo. VJ Hart, Oo. ako nga naging VJ. Ano yan eh, parang mag-host ka ng show. Ikaw yeah. yung mag-introduce ng music. I think you have to know about the artists. You have to know kind of the industry you're in. Pero yun, mag-interview ka rin ng mga Yes. celebrities. Ako, ang dami ko na-interview nun. Sino? Shawn Mendes, Zed, Chainsmokers, Chainsmokers. Zara Larson. Oh, Chainsmokers, kilala ko yun. Oo. Sa Tagalog, sunog baka. Hindi. Ano yan? Say you never let me go deep in my heart like you. Roses. Oo. Sorry, kailangan ko lang patunayan na hindi natigil yung playlist ko sa The Script katulad nung iba dyan, di ba? Oo. So naging stepping stone mo yung pag-VJ para, ginawa mo ba yung stepping stone o talagang, kasi like mo sinasabi, one day at a time, one step at a time eh. So, at the time, nung ginagawa mo to, ini-enjoy mo lang yung pag-VJ. Enjoy lang. Nagtutour pa kami, provincial tours. Mixed Grand Slam, meron din kaming mix, parang sa mga school, yung mga colleges. Yeah. Tapos, yun, magdadala kami ng mga banda, na yung local bands. Sobrang na-enjoy ko lang yun. Parang yun yung part ng showbiz career ko na anything goes talaga na parang ang sponge. Bato Take in nyo mo lang na lahat. lahat. Oo. Itatry ko yan. Tapos, sobrang game lang ako na itry lahat talaga. Pero eto rin yung naging stepping stone ba
para maging technically artista ka o may isa pa? Marami naman naging stepping stone. I wouldn't say it's just one. But, you know, one of the biggest things na nangyari was of course yung He's Into Her. Nangyari yun kasi during the pandemic. So, nung pinalabas yun, lahat kasi ng tao nasa bahay. So, wala rin silang pwede gawin kundi manood. Di ko sinasabing finorce namin sila, pero wala rin silang choice. Hindi. Kapag alala, ganun din nangyari sa amin. Pinwersa namin sila, tiisin tong mukhang to. Sa mga panahon hindi sila makalabas ng bahay. Oh. Ang dami naging uso noon, di ba? Yung mga live streaming, Yes. online meetings. Oo. All because of the pandemic. But yeah, so I think that was one of the biggest stepping stones to even me just being an actor, you know, from a host or just a celebrity. You know, mas nag-start na rin yung pagiging actor ko, yung pagiging artist ko, yung gusto ko yung craft ko, gusto ko i-try yung iba-ibang roles, 'di ba? Yun, during the pandemic talaga. Wow. Yeah. Ngayon, ibang-iba kasi, hindi kasi porket nakaharap ka sa camera as a host, ganun na rin yung pag-aartista. Yeah. Ang pag-aartista, pag nakikita mo yung talagang mga veterano artista, malalim siya. Hindi na, tayong mga nagko-consume na ng media, hindi natin nakikita yung bagay na yan kasi final product na lang yung nakikita natin. Pero malalim yung bagay na yan. Did you have to undergo parang a certain type of training? Yeah, of course. Siyempre, nag-workshops, tsaka being on the set talaga is the biggest teacher eh. Doon ko talaga parang, doon ako na-expose sa iba't ibang veterans, 'di ba? Sa iba't ibang ways of working. And tama ka, yung hosting kasi medyo performance na rin yun eh. Yeah. Kasi you're in front of so many people, you have to control the crowd, kumbaga. Dapat marunong ka rin magbasa ng kwarto, 'di ba? Kung kailangan mo na magpatawa or I'll just listen first. But acting is not really performing, it's really being. So It's not performing, it's no, I wouldn't say being. it's performing. Kasi yung pagiging actor, kailangan na doon ka na sa point na ikaw na nga yung character na yun. Especially for this movie, I would say. Depende. Kasi, I guess, depende rin sa genre. But if it's a movie like this, a relationship drama, we really talked about it with Direk Cathy na we don't wanna act here, actually. Gusto namin na ang makikita talaga nila is si Cisco tsaka si Cheska. Even Yeah. more so siguro kasi parte kayo doon sa nag-craft ng identity and ng storya nitong pelikulang to. Yeah. Pucha, excited akong panoorin to. Kailan nga ulit to? May 27, Ano ang title? tayo sa wakas. Saan mapapanood? Sa buong Locally Pilipinas. Sa buong and- Pilipinas yan. All over the world as Yeah. well. Ay, all over the world. Meron tayong diba? screening sa US, sa Middle East, Uy. sa Malaysia, Uy. sa Taiwan, Russia. Singapore, May tita kasi ako sa Russia. Hong Kong, basta all over. Guam, Australia. O, ganito na Ayan. lang. Para sure tayo, ilagay natin dito. Lahat Request dito. ako, padagdag ng Russia. May tsahin kasi ako doon. Gusto niyang mapanood. Oo. Close May kami website nun. din tayo sa wakas.com. Yan, tayo Makikita sa nyo lahat. wakas.com. Ito sabihin ko sa inyo, ako ay hindi masyado, nung bata ako, mula nung napanood ko yung One More Chance at umiyak ako ng todo, hindi na ako nanood ng mga ganyan. I feel things deeply, di ba? Pero eto, gusto ko tong panoorin kasi iba eh. Alam mo, gusto ko yung sinabi mo na acting is not performing, it's being. Nakaiba yun So talagang ina-adapt mo talaga yung identity ng tao sa'yo para technically hindi ka na umaarte, nagre-react ka na lang sa sitwasyon. Ganun ba yun? Ganon mismo. So pwede na ako mag-artista? Pwede. 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 Actually, artista ka na nga eh. Nandun yung poster mo. Ay, alam mo ba, may IMDb page ako. Oh, yun. Hindi. So, manonood kayo. Oo! Manonood kayo, guys. Manonood kayo! Hindi, legit. Sobrang interesting nito. Tsaka Pag na-private screening kayo, pupuntahan namin ni Bel yan. yun! Oh, Hindi, pero, puntahan namin ni Bel yan, ha? Eto Lagay kasi niyo sa yung- schedule. ito kasi maganda dito sa sa kwento ng story ito. It's not your, typical na storya. Hindi siya yung typical na parang boy meets girl and lalala. Nagsimula kayo nang kayo na. Yung storya, tama di ba? Nagsimula nang kayo na. And I'm sure, lalo sa age group ko, maraming makaka-relate dito. And I think ang pinakabentahin na talaga ngayon ng maraming pelikula ay relatability eh.
di ba? Kasi ako, nakarelate ako kay Thanos naaalala ko yun. Mr. Donnie Pangilinan, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Bago tayo Ninong Rai. magtapos, gusto ko Thank munang i-invite mo uli sila sa pelikula. Kasi kapag ikaw nag-invite, baka mas effective kesa ako di ba? Sige, invite natin sila. Ano ba yung tawag sa viewers natin? Mga inaanak. Mga inaanak, ayan na po, Tayo sa Wakas is showing this May 27 in cinemas nationwide and worldwide. For more details, please go to tayosawakas.com. Ayan po, kasama ko po si Bel Mariano and of course directed by the one and only Direk Cathy Garcia Sampana. Yan. And again, ako bilang kapwa mo gwapo, no? Na artista rin, kapwa mo artista rin. Ano mo, magkabaro talaga tayo di ba? May isa na akong pelikula, di ba? Yung isa kasi na-shoot pero hindi lumabas di ba? May ganon? Meron! Oh? Meron, legit! Oo, pero gusto kong magpasalamat sa'yo sa pagbisita dito sa munti naming studio. And dahil dyan, ako ay merong munting token of appreciation sa'yo. Meron tayo ditong, kasi sabi mo kanina, hindi ka masyado nagluluto. Pero dahil dito, magluluto ka na. Kasi meron tayo ditong napakagandang kutsilyo Wow! mula sa mga kaibigan natin mula sa nasyonal. Ayos 'Di ba? Ito yung ginagamit ko kanina. Nice! Actually, ito rin ginamit mo kanina pang hiwa. Pero hindi pa dyan natatapos yan. Kasi may Sino ang nakipag-usap kay nasyonal? Sino? Sino ang nakipag-usap kay nasyonal? Alvin? Si George. Si George. Sir Donnie Pangilinan, humingi ako ng paumanhin. Ano yung spelling Nagalit ako. Kasi mali yung spelling ng Donnie Pangilinan. Ipakita nyo. Tingnan mo. Actually, Ninong Rai, common mistake yan. Talaga. Common mistake yan. Okay lang. Okay lang. No problem. Marami na akong ganyan, yung DONNIE. Talaga? So nakapwesto yan sa bahay ko, yung mga hindi alam yung pangalan ko. Tapos yung totoong kaibigan. Ganto. Sir Donnie, ganto. Hindi ako magsiserve sa'yo ng pagkain na hindi masarap. Oo naman. Hindi ako magbibigay sa'yo ng kutsilyo na hindi tama ang pangalan. Pero, kasi formally, technically, sa'yo na to Diba? Pero kasi, bago ko ibigay sa'yo to, naniniwala kasi ako sa pamahiin. May mga pamahiin kasi na, huwag ka magbibigay ng panyo kasi paiyakin mo. Huwag ka magbibigay ng sapatos kasi lalayasan ka. Sa kutsilyo, kapag binigyan daw ng kutsilyo, magkakagilitan daw kayo ng leeg. Magkakagalit daw kayo. Ako medyo may edad na ako. Naniniwala ako sa mga pamahiin na yan. So, I am not leaving anything to chance. Donnie Pangilinan, hindi ko binibigay itong kutsilyo na to sa'yo. Ibinebenta ko sa'yo ang kutsilyo na to sa halagang piso. Donnie Pangilinan, meron ka bang piso dyan? Na walang interest. Para sa'yo, wala. Usually, meron Actually, meron akong piso dito. meron kang piso dyan. Dapat nga 50 cents na lang dahil wrong spelling George! Ano ba yan, George? Ninong Rai! Sabihin mo, Ninong Rai, binibili Bibilin ko ang kutsilyo ito sa halagang piso. Ninong Rai, bibiling ko tong Kutsilyo. kutsilyo na to na may Donnie Pangilinan na DONNIE sa halagang 1 piso. Yan, Yeah. maraming salamat. Maraming salamat. So, kunin mo na, pero babawiin ko. Kasi mali yung pangalan. Pero sige, kunin mo na yan. Bigyan mo na sa akin. At least nandun yun sa isang slide. At least, meron tayong It's special the na thought lugar. that counts Yes, kasi. it's the thought that counts. Yes. That thought is what count. And when you thought, you count. Yes. And maraming salamat dito sa piso na to. And alam mo, ito gusto ko lang din talaga magpasalamat kasi ikaw ang unang guest na nakaupo dito. Wow, what Amoy an mo, hindi honor. pa amoy kambing. Ha? Hindi pa amoy kambing yan. Wala pa iba nakaupo dyan. Pwede pa. Alam mo ba, nakabalik-shoot kami. Nakabalot ng puting tela yan kasi bawal umupo dyan. Kasi, uupo si Donnie Pangilinan dyan. Huwag niyong bahuan kasi yung babaho talaga ng mga tao dito Diba? George! Leche! Pero yun nga, kidding aside, Sir Donnie, maraming salamat Thank you po so much, sa Ninong Rai. pagbisina dito Maraming salamat. sa kusina namin. And sana hindi ito ang una at huling pagkakataon. Ngayon, tingnan natin kung sino ang mas effective mag-promote ng pelikula. Mga inaanak, inaayayahan ko tong... Mga inaanak, Mga inaanak, inaanyayahan... Mga inaanak, I am inviting you to watch Tayo sa Wakas
ang pelikula ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na showing this May 27, 2026. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Please paki-update ako kung showing sa Russia kasi gusto talagang manood ng tita ko. Maraming salamat sa inyo and maraming salamat sa iyo, Sir Donnie. Usually, wawarningan namin kayo na kapag labas yun na studio na to, may aso at kakagating kayo. So, maganda, pagbaba nyo, mag-aalay kayo ng 3.5. 3.5 Oo, ilalaglag nyo lang doon. Sama. Oo, per head, ilalaglag nyo lang doon ha. Yun lang naman yung request ko. Per head. Ang dami niyan. Paldo na naman. Masarap na bisita. Pero again, maraming salamat, Sir Donnie. Thank you. Hanggang sa muli. At ayun, sana manood kayo. Magkita-kita tayo sa sinehan, mga inaanak. Magdala kayo ng tissue kasi I'm assuming nakakaiyak tong bagay na to. Pero kahit huli kasi ako umiyak nung pinakawalan ni Ashi Butterfree. Pero ngayon mukhang iiyak uli ako. Mukhang ito na yun. Ito na yun. Next. Mm-mm. May papakita pala ako sa'yo, Donnie. Doon tayo saglit. Wala po susunod yung security. Diyan lang po kayo. Tara, may papakita ako sa'yo. May namamaga kasi. Halika dito. Saglit lang to. Tapos parang may nana. Tingnan mo nga. Saglit lang. Sige, kapag ginamit natin ako